King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 157. Nakamit ang layunin. Sa isang pagkakataon, dalawang elder ang parehong handang kunin si Zhao Feng bilang kanilang disipulo. Ngunit gusto ng huli ang First Elder. Tumayo si First Elder sa kinaroroonan niya at hindi siya umimik. Si Zhao Feng ay nahuli ng Haiyun Master. Kung kinuha siya ni Elder Zhou bilang isang disipulo ay ayos lang, ngunit ngayon ay mahirap sa Haiyun Master na gustong kunin din siya bilang isang disipulo. Ang huli ay may malalim na ngiti sa kanyang mukha at agad na naunawaan ni Zhao Feng ang ibig niyang sabihin. Ang Haiyun Master ay nagbibigay kay Zhao Feng ng pagkakataon na sumali sa kanyang panig tulad ni Beimoy. Tulad nito, muli niyang dudurugin si Lord Guanzhen sa ilalim ng kanyang mga paa. Kung alam ng huli ang tungkol dito, siguradong magluluwa siya ng dugo dahil sa galit. Kasabay nito, pinipilit niya si Zhao Feng na magdesisyon. Kung pinili ni Zhao Feng si Elder Zhou, nangangahulugan ito na wala nang babalikan. Magiging magkaaway sila at susupilan o itatapon siya ni Haiyun Master. Hahaha, Brother Haiyun, interesado ka rin kay Zhao Feng. Kung gusto niya, pwede siyang maging alagad mo. Huminto si Elder Zhou at nagsimulang tumawa. Napaisip si Zhao Feng. Hindi maganda ang sitwasyon. Sa oras na ito, nakita na niya ang lahat. Ang First Elder ay hindi gustong kumuha ng disipulo dahil sa isang tiyak na dahilan. Si Elder Zhou ay hindi taos-puso. Ang Haiyun Master ay may ilang mga trick sa kanyang manggas. Ang pinakamahalagang punto ay ang pangalawa. Iminungkahi ni Elder Zhou na kunin si Zhao Feng bilang isang disipulo para pakalmayan ang kapaligiran at nang iminungkahi ni Haiyun Master na kunin niya si Zhao Feng bilang isang disipulo, sumagot siya ng walang pag-aalinlangan. Kaya hindi mapagkakatiwalaan si Elder Zhou. Mula sa punto ng pagkuha niya kay Sun Yuanhao bilang isang disipulo, nangangahulugan ito na tinitingnan niya ng husto ang talento. Kung magiging disipulo ako ni Elder Zhou at magiging kaaway ni Haiyun Master, maaaring hindi ako protektahan ng una. Sa kabaligtaran, baka itapon pa niya ako para magkaroon ng magandang relasyon kay Haiyun Master. Hindi nagtagal ay nagtapos si Zhao Feng. Hindi mapagkakatiwalaan si Elder Zhou at iminungkahi lang niya ito para pasayahin ang First Elder. Kung kinuha niya ang Haiyun Master bilang kanyang tagapagturo, siya ay magiging tulad ng isang tupang pumapasok sa bibig ng isang tigre. Hindi nagtagal ay nagpa siya si Zhao Feng. Baguhin ang isang hiling sa halip na kunin ang alinman sa isa bilang kanyang Panginoon. Ang First Elder ay isang taong hindi kumukuha ng mga alagad ng simple at hindi siya madaling nangako. Ang mga taong tulad nito ay gagawin ang lahat ng kanilang makakaya kapag ang isa ay nakilala nila. Sa kasamaang palad, napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso at pinili niya. Pinili niyang palitan ito ng ibang hiling, sa halip na kunin si Elder Zhou o Haiyun Master bilang kanyang mentor. Ang desisyong ito ay naging sanhi ng pagkatulala ng ibang mga alagad. Napakalaking karangalan na magkaroon ng Elder bilang iyong Master. Si Shu Ren, Xiao Sun at Lin Fan ay lahat ng hinayang. Ngunit hindi sila Zhao Feng at hindi sila makapili para sa kanya. Ang mga mata ng First Elders ay kuminang at sa wakas ay nagsalita. Ang pagtalikod mo sa hiling na ito ay pinipilit akong bumalik sa aking salita. Pero nangako ako na hindi na ako kukuha ng alagad. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Zhao Feng. Hindi nakapagtataka na natahimik si First Elder nang marinig niya ang hiling ni Zhao Feng at parehong sinubukan ni Elder Zhou at Haiyun Master na pasayahin siya. Ngunit gaano man ang pagkalkula ng mga tao o ng langit, tinanggihan ni Zhao Feng ang dalawa at mas gusto niyang magkaroon ng isa pang hiling. Nangangahulugan ito na pumayag man o hindi ang First Elder, babalik siya sa kanyang salita. Dapat kang sumang-ayon sa isang bagay kung ikaw ay magiging alagad ko. Nagpatuloy ang First Elder. Ano ito? Hindi alam ni Zhao Feng na biglang magbabago ang sitwasyon. Itigil mo ang paglilinang ng Lightning Wind Palm. Isang salita ang sinabi ni First Elder. Natigilan si Zhao Feng. Bakit gusto niyang patigilan sa paglilinang ng Lightning Wind Palm si Zhao Feng? Bakit pinili niyang huwag nang kumuha ng mga alagad? Biglang nag-click ang lahat. Naalala ni Zhao Feng ang sinabi ni Sister Yuan. May kaibigan si Yang Gan na nagsanay ng Lightning Wind Palm, ngunit kalaunan.
Bumalik sa pagtitipon, binalaan ni Yang Gan si Zhao Fang. Ang buhay ay mas mahalaga kaysa Lightning Wind Palm. Maaaring si Yang Gan ay mga disipulo ng First Elder. At isa rin ang kaibigan niya, ngunit sinanay niya ang Lightning Wind Palm at namatay. First Elder, ikaw ba ang mentor ni Yang Gan? Maingat na tanong ni Zhao Fang. Si Yang Gan ay nasa ikadalawang pwesto sa 10 core na disipulo at ang pangalawang Zhao Fang ay nagsalita, lahat ng nasa malapit ay tumanggo. Natahimik si First Elder at nanlabo ang kanyang mga mata. Nakuha ni Zhao Fang ang bahid ng puot at sakit sa kanyang mga mata. Maaaring isipin na ang taong nagsanay ng Lightning Wind Palm ay talagang isang kababalaghan, ngunit siya ay namatay dahil sa kasanayang ito. Zhao Fang, ano ang nagbibigay ng kakayahan upang maging disipulo ng First Elders? Sa oras na ito, hindi napigilan ng matandang Zhang ng Clan Mission Division na lumapit at babalaan siya. Siya ay, pagkatapos ng lahat, guro ni Zhao Fang. Isuko ang Lightning Wind Palm. Ang mga mata ni Zhao Fang ay puno ng pagpapasya. Paanong ang kanyang kalooban ay naaakit ng iba? Hindi kailanman pinagsisihan ni Zhao Fang ang pagpili sa kasanayang ito. Sa panahon ng paglilinang, palagi niyang ginagamit ang kanyang kaliwang mata upang suriin ang mga depekto at itulak ang panganib sa pinakamababa. Minsan niyang nasuri na ang Lightning Wind Palm ay halos ginawa, na parang hindi pa ito na perpekto ng lumikha. Sa makatuwid, hindi lamang sinasanay ni Zhao Fang ang kasanayang ito, ginagawa niya itong perpekto at pinagbubuti. Dapat hindi ka payag. Masyado kang katulad ni Chener noon, kapareho mo ang ekspresyon niya noon at ganoon din ang sinabi niya. Kung hindi ko siya kinuhang alagad, pagsisisihan ko ito. Tumingin si First Elder kay Zhao Fang, na parang ibang tao. Elder, ipapangako ko rin yung sinabi niya dati. Kung ano ang hindi niya natapos, gagawin ko. Isang surge of confidence ang lumitaw mula kay Zhao Fang. Mayabang. Kasinungalingan. Sa ikalawang paglabas ng mga salita sa kanyang bibig, nagsimulang maghiyawan ang mga kalapit na tao. Maging ang kilay ng dalawang matanda ay tumaas. Ang ilan ay nag-aalala na si Zhao Fang ay maanod sa galit ni First Elder ngunit hindi siya nag-aalala. Dahil sa sandaling ito, siya ang naging perpektong kapalit para sa pinakapinag-aalaga na disipulo ng First Elder. Mayroon kang ilang mga punto na naiiba sa kanya. Ininspeksyon ng First Elder si Zhao Fang at tumawa. Bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Fang. Naiintindihan kaya ni First Elder na ginamit niya ang emosyon ng huli. Parehas ka sa kanya, tiwala sa ganoong antas na masasabing mayabang ka. May isang pagkakaiba, kalmado ka. Matagal na tinitigan ni First Elder si Zhao Fang bago nagsalita. Kalmado. Ito ang pangunahing pagbabago ni Zhao Fang mula nang ang misteryosong kaliwang mata ay sumanib sa kanya. Kahit gaano pa niya naabot, hinding-hindi siya mawawala sa kapangyarihan. Ang yabang na ipinakita niya noon ay upang maabot ang kanyang layunin. Tinitigan ni Zhao Fang ang First Elder at ang huli ay may sobrang komplikadong emosyon habang nahihirapan siyang pumili. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagpakawala siya ng hininga. Dahil ayaw mong isuko ang Lightning Wind Palm, maaari lang kitang kunin bilang isang outer disciple ko. Siyempre, kung ayaw mo, maaari mong kunin ang ibang elder bilang iyong mentor o maaari mong baguhin ang iyong hiling. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Karamihan kaya ko. Naunawaan ni Zhao Fang ang naramdaman ng First Elder. Ang kanyang paboritong disipulo ay namatay dahil sa pag-aaral ng Lightning Wind Palm at siya ay nangakong hindi nakukuha ng isa pang disipulo. Gayunpaman, nangako siya kay Zhao Fang ng isang kahilingan at ang hiling ng huli ay hindi katanggap-tanggap. Sa makatuwid, ang First Elder ay umatras at sinabi kay Zhao Fang na kung isusuko niya ang Lightning Wind Palm, kukunin niya si Zhao Fang bilang isang disipulo. Paano siya magiging handa na makita ang parehong sitwasyon na mangyari muli? Ngunit ang problema ay si Zhao Fang ay masyadong katulad ng dati niyang disipulo. Pagkatapos ng mahabang panahon na paghihirap, maipapangako lamang ni First Elder na kunin si Zhao Fang bilang isang outer disciple. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng panlabas at pangunahing mga alagad. Ang dating ay master disciple sa pangalan at kahit na ang disipulo ay nagkasala ng mabigat, hindi ito makakaapekto sa master. Binabati ng alagad si guro. Walang pag-aalinlangan, yumuko si Zhao Fang ngunit pinigilan siya ng First Elder.
Ang mga pangunahing disipulo lang ang kailangang maging magalang. Ayaw ni First Elder na maglagay ng masyadong maraming emosyon kay Zhao Fang, dahil sinanay ng huli ang Lightning Wind Palm na parang bomba. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang at isa lang ang dahilan niya para gusto niya ang First Elder bilang kanyang master dahil malakas ang background niya. Mula sa kanyang pananaw, ang isang panlabas na disipulo ng First Elder ay mas mahusay kaysa sa isang pangunahing disipulo ni Elder Zhou. Una, ang First Elder ay may mataas na awtoridad at hindi siya kumuha ng maraming disipulo. Higit pa rito, marami ang hindi nang ahas na hawakan man lang ang kanyang panlabas na mga alagad. Pangalawa, mapagkakatiwalaan si First Elder. Kahit na si Zhao Fang ay isang panlabas na disipulo, paprotektahan pa rin niya ang huli. Matapos maging disipulo ng mga elder, naramdaman ni Zhao Fang ang naiinggit na tingin ng iba pang mga disipulo sa malapit. Kahit na outer disciple lang siya ng First Elder, naiinggit pa rin nito ang iba. Ang elder ay hindi kumuha ng maraming disipulo at si Zhao Fang ay ang tanging disipulo bukod kay Yang Gan. Higit pa rito, ang awtoridad ng First Elder ay mas mataas kaysa sa ibang elder at iginagalang pa siya ng Clan Master. Hindi ako makapaniwala na nagtagumpay ang brat na ito. Bahagyang huminto si Haiyon Master habang napataas ang kanyang mga kilay at pakiramdam niya ay mas lalo lang itong nahihirapan. Ang posisyon ng First Elder ay natatangi sa clan at kahit na si Zhao Fang ay isang panlabas na disipulo lamang, ang kanyang pagtrato ay hindi magiging mas masahol pa kaysa sa mga pangunahing disipulo ng ibang mga elder. Sa sandaling ito, lumuwag ang puso ni Zhao Fang. Naabot niya ang second goal na itinakda ni Lord Guanzhen. Maging isang panloob na disipulo. Maghanap ng isang malakas na background. Ang kanyang background ay hindi lang malakas, ito ay makikita mula sa maingat na mga mata ni Yuan Ji at Quan Chen. Sa susunod na mga araw, ang Broken Moon Clan ay naghanap ng libu-libong milya sa paligid ng pamilya Xing upang mahanap ang Blood Corpse Protector, ngunit ito ay hindi nagtagumpay. Ang huli ay malubhang nasugatan at hindi ito dapat tumakbo ng higit sa 100 milya. Ngunit wala man lang nakakita ng anino nito, kahit na pinaalis pa ang mga elder. Hindi alam ng Broken Moon Clan na si Zhao Fang ay may 50 hanggang 60% na posibilidad na makahanap ng bakas ng Blood Corpse Protector. Ngunit sa kasamaang palad, lahat ng mga layunin ni Zhao Fang ay nakamit. Siya ay naging mataas na susi ng napakatagal at oras na para mag-low-key, upang makuha ang lahat ng mayroon siya at linangin. King of Gods, Kabanata 158. 9 Twist Golden Wall Technique. Sa loob ng 1.5 buwan, hinanap ng Broken Moon Clan ang lugar ng pamilya Xing, ngunit walang palatandaan ng Blood Corpse Protector. Ang lugar ng paghahanap ay tumaas ng kaunti, ngunit ang mga pagkakataong mahanap ito ay naging mas maliit. Sa wakas ay umalis ang 3 elder at isa-isang umalis ang mahigit kalahati ng mga disipulo. Kasama rin si Zhao Fang sa grupo na bumalik sa Broken Moon Clan. Makalipas ang 3 araw, umalis ang mga elite na miyembro ng clan. Isang kakaiba tunog ay maririnig mula sa ilalim ng libingan sa lugar ng pamilyang Xing. Kung susuriin ng isa ang lugar mula sa itaas, makakakita sila ng kakaibang eksena. Ang dugo ng mga bangkay ay bumaon lahat sa lupa at naging kakaiba ang landas na iyon, na nagtagpo sa dulo. Ang mga bangkay na ito ay ang lahat ng namatay sa pamilya Xing at bagamat sila ay nasunog at naging abo, ang kanilang dugo ay bumagsak na sa lupa. Bilang isa sa pinakamalalaking pamilya, ang karaniwang paglilinang ng mga nasa hustong gulang na lalaki ay hindi bababa sa 2nd ranggo ng Consolidated Realm o mas mataas. ZZZ. Ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Ang Blood Plague Essence Gathering Array ay naiset up ilang buwan na ang nakakaraan, nasa plano ko na malaman ng clan. Isang Silver Stripe Blood Corpse ang bumangon sa lupa. Ang pagiging isang Blood Corpse Protector nito ay nabuhay ng daan-daang taon at ito ay lumampas sa mga limitasyon ng tao at naging kalahating patay. Sa makatuwid, ang kanyang habang buhay ay ilang beses ding mas mataas kaysa sa iba sa True Spirit Realm. Matapos makitang muli ang araw, ang aura ng Silver Stripe Blood Corpses ay mas malakas kaysa dati at nabawi nito ang lakas nito pabalik sa 5th sky ng Ascended Realm. Ngumiti ng masama ang Silver Stripe Blood Corpse at dinilaan nito ang labi. Sa kanyang plano na alam na niya na hahanapin siya ng clan,
Ngunit ang problema lang ay si Zhao Fang. Lalo niyang iniisip kung paano niya naibigay ang lahat ng ari-arian niya sa brat na iyon, lalo siyang nagalit. Gayunpaman, hindi niya alam na lumakad din siya malapit sa mga pintuan ng kamatayan. Si Zhao Fang ay naging sobrang low-key matapos makuha ang kanyang gantimpala at hindi niya ginamit ang kanyang kaliwang mata kapag naghahanap. Kung hindi, mahahanap ni Zhao Fang ang Blood Plague Essence Gathering Array sa lupa. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang grupo ng mga elite sa Sky Moon Mountain. Mula sa malayo, nakikita ni Zhao Fang ang Floating Crest Palace sa gitna ng kidlat. Mayroon pang 2 buwan bago magsimula ang Floating Crest Trial. Ang ilan sa mga alagad ay tumingin sa Asher na palasyo ng may pag-asa. Ang petsa ng Floating Crest Palace ay papalapit na at ang pagsubok na ito ay isang turning point para sa mga disipulo na walang malakas na background. Kung nahawakan nilang mabuti ang pagkakataong ito, mababago nila ang kanilang kapalaran. Dapat akong pumasok sa Floating Crest Trial. Ang desisyon ni Zhao Fang ay hindi maalinlangan. Ang isang beses sa bawat 5 taon na pagsusuri sa clan, pati na rin ang isang beses bawat 5 taon na Floating Crest Trial ay parehong napakahalaga. Kung ang isa ay makaligtaan ang alinman sa mga ito, sila ay may iwan at ang 5 taon ay masyadong mahaba para kay Zhao Fang. Mula nang sumanib si Zhao Fang sa misteryosong kaliwang mata, naging maganda ang kanyang dinaanan. Pumasok sa Guanzhen Palace pagkatapos ng ilang buwan sa pamilya Zhao at pumasok siya sa clan pagkatapos ng ilang buwan sa Guanzhen Palace. Pagkatapos ng ilang buwan sa clan na ito, naabot na niya ang ganitong taas. 1 taon na ang nakalilipas, siya ay 13 taong gulang lamang, hindi man lang 14 sa pamilyang Zhao. Makalipas ang 1 taon, matagumpay siyang nakapasok sa clan sa edad na 14 lamang. Nagbago ang kapalaran ng isang tao tulad nito. Kung hindi maaabot ni Zhao Fang ang Second Sky of the Ascended Realm mula sa unang ranggo ng Consolidation Realm sa 1 taon. Ang kanyang cultivation ay maihahambing sa mga kahangahangang tao sa clans. Pagkabalik, humiwalay si Zhao Fang kay Lin Fan at sa kanyang mga kasamahan. Si Lin Fan ang huling umalis. Brother Zhao, hindi mo lang ako iniligtas ng maraming beses sa misyon na ito, binigyan mo rin ako ng ganoong mga gantimpala. Ang gayong pasasalamat ay masusuklian. Pinaalis si Lin Fan sa kanyang mga mata, si Zhao Fang na may malalim na iniisip. Wala siyang maraming kaibigan sa clan at hindi malakas si Nan Gongfan gayon din si Yang Qingshan. Si Lin Fan ang nagising bago sina Xiaosan at Shu Ren, ibig sabihin ay malakas ang kalooban niya. Mahusay din ang trabaho ng dalawa. Nang si Zhao Fang ay misteryosong nawala, si Lin Fan lamang ang nagtanong kay Wang Yun. Hindi alam ni Lin Fan na iniisip ng isang ito na binago ni Zhao Fang ang kanyang kapalaran. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas at ang Broken Moon Clan ay tumira. Kumalat sa 12 iba pang clans ang balita ng paghahanap ng Scarlet Moon Stronghold at lahat sila ay nag-usap kung ano ang gagawin. Siyempre, wala na itong kinalaman kay Zhao Fang. Ang unang bagay na ginawa niya ay bumili ng cultivation resources gamit ang kanyang mga kontribusyon na puntos at primal crystal stones upang madagdagan ang kanyang cultivation. Matapos maabot ang 10 antas ng Silver Wall Technique, ang bilis ng pag-usad ay bumagal ng husto, tulad ng bilis ng isang kuhol. Ang 11 antas ay ang pinakamataas na antas at maaaring makakuha ng perpektong katawan. Mula sa paglalarawan nito, kapag ang isa ay umabot sa 11 na antas, maaari nilang harapin ang mga cultivator sa third sky ng Ascended Realm nang mag-isa lamang ang kanilang katawan. Naisip ni Zhao Fang na kailangan niyang gumastos ng 100 hanggang 200 substandard primal crystal stones para makamit ito. Ngunit pagkatapos gumastos ng halos 1,000 primal crystal na bato, hindi pa rin naabot ang layunin. Ang paggastos ng malapit sa 1,000 primal na kristal na bato at libu-libong kontribusyon na puntos ay nagtulak lamang sa kanya sa pinakamataas na 10 antas, kalahating hakbang mula sa 11 antas. Napabuntong hininga si Zhao Fang at hindi siya makapaniwala na pagkatapos gumamit ng napakaraming mahalagang mapagkukunan, mabagal pa rin ang pag-usad ng kanyang body strengthening technique. Walang masyadong cultivators na nakatutok sa pagpapalakas ng katawan dahil sobrang hirap lang. Mayroon pa akong 22,000 o higit pang mga substandard na primal crystal stones na natitira.
Dapat ay magtagumpay ako kung gumastos pa ako ng 500 Primal Crystal Stones. Kinakalkala ni Zhao Feng. Nakakuha nga siya ng disenteng gantimpala mula sa misyon noong nakaraang pagkakataon, ngunit ang mga Primal Crystal na bato ay kailangang gamitin ng matalino, lalo na't paparating na ang Floating Crest Trial. Kung bibili siya ng mga materyales at siya mismo ang gumawa ng mga table tasks, makakapagtipid si Zhao Feng ng maraming Primal Crystal na bato. Ngunit ang bawat segundo ngayon ay mahalaga. Ang Floating Crest Trial ay pinakamahalaga. Hindi niya pinagsisihan ang paggastos ng mga pangunahing kristal na batong ito. Makalipas ang ilang araw, ang Silver Wall Technique ni Zhao Feng sa wakas ay umabot sa 11 antas. Upang makamit ito, gumugol siya ng humigit kumulang 2,000 substandard na primal crystal na mga bato na humigit kumulang 20 mababang uri ng primal crystal na mga bato. Siyempre, ang pagtaas ng lakas ay mahusay din. Perpektong katawan. Naka-crossleg si Zhao Feng sa lupa at pinaikot niya ang kanyang body strengthening technique. Kaagad, isang manipis na layer ng pilak ang lumitaw sa kanyang katawan, na nagdulot ng isang siksik na aura. Magagawa niyang labanan ang mga nasa third sky of the Ascended Realm gamit lamang ang kanyang katawan. Nakakatakot din ang kanyang depensa, maaari siyang itapon sa apoy at hindi na siya masasaktan sa maikling panahon. Habang sinanay ni Zhao Feng ang kanyang body strengthening technique, ginagawa rin niya ang kanyang Heavenly Wind God technique, ang high-tier mortal skill. Sinanay niya ito sa ika-4 na antas sa 6 at ang mas mataas na antas ay naabot, mas dalisay ang kanilang true force. Matapos maabot ang ika-4 na antas, ang kadalisayan ay maihahambing sa mga nasa 4th sky ng Ascended Realm, ngunit kulang ito sa dami. Mahirap isipin na ang true force ni Zhao Feng ay kasing dalisay ng mga nasa 4th sky ng Ascended Realm. Sa nakalipas na buwan, ang Silver Wall Technique at Heavenly Wind God Technique ay unti-unting tumaas at ang Lightning Wind Palm ang mabagal na umusad. Ang Lightning Wind Palm ay nahati din sa 6 na antas at si Zhao Feng ay nanatili sa ikatlo, kalahating hakbang lang ang layo mula sa ika-4. Kapag naabot ko ang ika-4 na antas, ang aking mga pag-atake ay maaaring magpamanhid ng kaaway. Hinanggad ni Zhao Feng na maabot ang antas na ito, ngunit mula sa ika-4 na antas pataas, ang lightning ang pinakamahalagang bahagi at hindi gaanong maintindihan ni Zhao Feng ang lightning. May isa pang dahilan at iyon ay dahil ang Lightning Wind Palm ay masyadong magaspang, kaya maingat na sinubukan ni Zhao Feng na pagbutihin ito gamit ang kanyang kaliwang mata. Siyempre, ang kanyang Lightning Wind Palm ay nasa pinakamataas na antas at maaari itong umabot sa ika-4 na antas anumang oras. Mabilis na lumipas ang oras at 1 buwan na lang ang natitira bago ang Floating Crest Trial. Naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang body strengthening, cultivation at martial arts ay umabot na sa bottleneck. Naabot na ng Silver Wall Technique ang mga limitasyon nito. Iniisip ko kung maaari kong makuha ang aking mga kamay sa 9-twist Golden Wall Technique. Napaisip si Zhao Feng. Ayon sa kanyang nalalaman, ang 9-twist Golden Wall Technique ay isang peak-tier mortal skill na lubos na pinahahalagahan ng clan. Si Zhao Feng ay mayroong 50,000 kontribusyon na puntos at ang isang middle-tier na mortal na kasanayan ay nangangailangan ng 5,000. Sa makatuwid, nagpa siya si Zhao Feng na tanungin ang First Elder. Sa pangalan, First Elder ang kanyang master. Ngunit sa katotohanan, hindi pa man lang nakakausap ng huli si Zhao Feng. Kadalasan, tatawagan ng First Elder si Yang Gan para sabihin kay Zhao Feng ang lahat. Ngayon, ang First Elder ay nagbibigay ng mga payo kay Yang Gan at hindi nagtagal ay dumating si Zhao Feng. 9-twist Golden Wall Technique. Tumaas ang kilay ni First Elders. Brother Zhao, ang 9-twist Golden Wall Technique ay isang pinakamataas na antas na mortal skill, hindi mo ba iniisip na masyado kang nagmamadali? Ngumiti si Yang Gan at umiling, masyadong padalos-dalos si Zhao Feng, kahit isang pangunahing disipulong tulad niya ay walang karapatang matutunan ito. King of Gods, Kabanata 150. Mga payo ng First Elder. Nang makita ang mga reaksyon ni First Elder at Yang Gan, idinagdag ni Zhao Feng. Ang ibig sabihin ng alagad ay gumamit ng mga kontribusyon upang ipagpalat ang kasanayan. Sa clan, ang mga kontribusyon na puntos ay maaaring ipagpalat para sa high-class mortal na mga kasanayan. Ang iyong mga puntos ay hindi sapat upang ipagpalat ito.
Higit pa rito, kahit na mayroon kang sapat, hindi mo ito magagawa. Umiling si First Elder. Huminto si Zhao Fang at ipinaliwanag ni Yang Gan. Kailangan ng isa ng 200,000 puntos para sa pinakamataas na antas ng mortal na kasanayan at dapat ay nasa 6th sky ng Ascended Realm o mas mataas. 200,000 puntos. 6th skies of the Ascended Realm. Nanlamig ang puso ni Zhao Fang at alam niyang wala siyang magagawa. Hindi niya naabot ang alinman sa mga kinakailangan. Sa kabaligtaran, malayo siya sa dalawa. Hindi niya akalain na napakataas ng mga kinakailangan para sa peak-tier mortal skills. Brother Zhao, ang pinakamataas na antas na mortal skills ay hindi isang bagay na maaari mong hawakan. Lalo na ang 9-twist Golden Wall technique kahit na ang mga elder ay nahihirapang sanayin ito sa pinakamataas na antas. Napabuntong hininga si Yang Gan habang nagsasalita siya rito. Masyadong mataas ang hiling ni Zhao Fang. Wala pang narinig si Yang Gan na sinuman sa second sky of the Ascended Realm na humihingi ng pinakamataas na antas na mortal skill. Tanging ang mga elder sa Broken Moon Clan ang maaaring matuto ng ilan. Tulad ng para sa mga espiritual na kasanayan, maaaring hindi ito maunawaan ng mga elder. Bakit ang 9-twist Golden Wall technique ang pipiliin mo? Ang landas ng pagpapalakas ng katawan ay mahirap at nakagawa ka na ng matibay na pundasyon sa pamamagitan ng pagpasok sa Ascended Realm gamit ang iyong katawan. Bakit hindi gumugol ng mas maraming oras sa iyong forte? Tulad ng iyong lakas ng pag-iisip. Kumikislap ang mga mata ni First Elder habang nakatingin kay Zhao Fang. Nag-isip ng malalim ang huli nang marinig niya ito at bigla niyang napagtanto na lohikal ang mga salita ng First Elders. Bakit patuloy na pipiliin ang pagpapalakas ng katawan? At piliin ang 9-twist Golden Wall technique, na napakalayo. Ang ika-9 na ranggo ng Consolidated Realm ay ang pundasyon. Sa oras na iyon, si Zhao Fang ay pumasok sa Ascended Realm gamit ang kanyang katawan, na nagpatibay sa kanyang pundasyon. Ngunit ang tanong ay ngayong nakapasok na siya sa Ascended Realm, hindi na niya kailangang piliin ang Body Strength Eneng o ang 9-twist Golden Wall technique. Bukod doon, matalas ang mga mata ni First Elder at nalaman niyang si Zhao Fang ay may malakas na mental energy na nagmula sa kanyang kaliwang mata. Isang magaspang na mental strength spike lang ang alam ni Zhao Fang at hindi niya alam kung paano gamitin ng maayos ang kayamanang ito. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, ginawa ni Zhao Fang ang kanyang desisyon. Ano sa tingin mo? Naningkit ang mga mata ni First Elders. Tama si Master. Hindi ako dapat mag-focus sa pagpapalakas ng katawan, baka hindi ito ang pinakamagandang daan para sa akin. Tumango si Zhao Fang. Bagamat pinadali ng kanyang bloodline ang pagsipsip ng enerhiya, hindi naging maayos ang landas ng pagpapalakas ng katawan. Nang makitang napakadaling naiintindihan ni Zhao Fang, bahagyang nagulat si First Elder at naisip. Maganda ang pangunawa ng brat na ito at parang hindi siya isang uri ng tao na nananatili sa lahat. Kung gayon bakit hindi niya isinuko ang Lightning Wind Palm? Sa kasamaang palad, naabot ko na ang mga limitasyon ng Silver Wall Technique. Napabuntong hininga si Zhao Fang. Weng. Isang manipis na layer ng pilak ang lumitaw sa kanyang katawan, na ginawang parang estatwa ng yelo si Zhao Fang. Ito ang ika-11 na antas ng Silver Wall Technique. Katawan ng pagiging perpekto. Ano? Parehong nagulat sina First Elder at Yang Gan. Hindi nila akalain na naabot ni Zhao Fang ang ganoong kataas na antas sa pagpapalakas ng katawan. Ang kanyang mga kalamnan lamang ang maaaring makatakas sa mga cultivator sa third sky ng Ascended Realm. Si Brother Zhao ay tiyak na may pagkakataon na lumaban para sa isa sa mga lugar ng Floating Crest Trial ngayon. Labis na nagulat si Yang Gan. Hindi dahil walang nagsanay sa kanilang mga katawan sa pinakamataas na antas ng isang mortal na kasanayan, ngunit ang mga bilang ay napakababa. Gayunpaman, wala sa kanila ang kasing bata ni Zhao Fang. Sinong nagsabing hindi pampalakas ng katawan ang forte niya? Bahagyang nagsalubong ang kilay ni First Elder. Kasabay nito, hinangaan niya ang pagiging mapagpasyahan ni Zhao Fang. Kung ito ay isang tao na nagsanay sa kanilang mga katawan sa ganoong kataas na antas, madali ba silang sumuko? Maging siya ay bahagyang nagsisisi sa sinabi niya ngayon. Siguro si Zhao Fang ay talagang may talento sa pagpapalakas ng katawan. Sa pag-iisip hanggang dito, muling tumawa si First Elder. Hindi naman siguro wala ng pagkakataon.
Kahit na hindi sapat ang iyong cultivation at contribution points, makukuha mo pa rin ang 9 Twist Golden Wall Technique. Master, mangyaring magsalita. Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Floating Crest Trial. Isang salita ang sinabi ni First Elder. Floating Crest Trial. Nakipagpalitan ng tingin si Yang Gan kay Zhao Fang. Ang Floating Crest Trial ay isang malaking pagbabago. Sa sapat na lakas, ang isa ay makakakuha ng pinakamataas na antas ng mortal na kasanayan at maging ang espiritual na mga sandata at kasanayan. Ngumiti ng mahina si First Elder. Nalaglag ang panga ni Zhao Fang at Yang Gan. Ano ang napakahiwaga tungkol sa Floating Crest Palace na ito? Paano ito nagkaroon ng mga espiritual na kasanayan? Kung makakakuha ka ng isa pang pick-tier mortal skill mula sa palasyo, maaari mo itong ipagpalat sa 9 Twist Golden Wall Technique. Paliwanag ni First Elder. Naunawaan ni Zhao Fang ang ibig niyang sabihin. Maging ang mga elder ay umaasa sa mga gantimpala sa loob, ngunit may mga paghihigpit sa edad at paglilinang. May isa pang mahalagang punto. Kung mayroon kang napakataas na talento sa isang partikular na lugar, maaari kang makatanggap ng mana. Tumawa ulit ang First Elder. Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Fang at maging si Yang Gan ay nananabik sa kanyang mukha. Sa wakas ay alam na ni Zhao Fang kung bakit napakahalaga ngayon ng Floating Crest Trial. Salamat Master, aalis na ang disipulo. Hindi nagtagal si Zhao Fang at hindi nagtagal ay umalis siya, naiwan ang First Elder at Yang Gan. Sa kanyang pagganap sa Scarlet Moon Demonic Cave at antas ng pagpapalakas ng katawan, dapat siyang makadalo sa Floating Crest Trial. Bulong ni First Elder. Master, gusto mo bang tulungan ko siya sa trial? Biglang tanong ni Yang Gan. Hindi niya alam kung ano ang nasa isip ni Master para sa disipulong ito. Hindi na kailangan. Ang First Elder ay mapagpasyahan. Ang Floating Crest Trial ay napakahalaga para sa iyo at isang beses lang makakadalo. Sa mga disciples na pupunta, ikaw ang pinakamalakas kaya dapat mong hawakan ng mabuti ang pagkakataong ito. Naiintindihan ng disipulong ito. Nagpakawala ng hininga si Yang Gan sa kanyang puso. Tila ang kanyang posisyon sa puso ni Master ay hindi matitinag at hindi ito magagalaw ng isang panlabas na disipulo. Higit pa rito, ang isang taong nagsanay sa Lightning Wind Palm ay maaaring mamatay anumang oras, kaya walang saysay na maglagay ng labis na damdamin kay Zhao Fang. Pinaalis si Yang Gan gamit ang kanyang mga mata, bumulong ang First Elder sa kanyang sarili. Hindi ako makapaniwala na si Zhao Fang ay may ganoong desisyon na mabilis na isuko ang pagpapalakas ng katawan, siya ay tila isang tahimik at kalmadong tao. Kung gayon bakit hindi niya isinuko ang Lightning Wind Palm? Pagkatapos umalis sa First Elder's place, naunawaan ni Zhao Fang na nakagawa na siya ng matibay na pundasyon at hindi na niya kailangang magtrabaho sa pagpapalakas ng katawan sa ngayon. Mula sa isang bagong pananaw, dapat siyang lumakad sa landas na pinakaangkop para sa kanya dahil iyon ang pinakalohikal na desisyon. Sa makatuwid, hindi niya kailangang pilitin ang sarili sa pagsasanay ng 9 Twist Golden Wall Technique. Ang landas ng pagpapalakas ng katawan ay mabagal at gumugugol ito ng maraming mapagkukunan, na lubos na magpapababa sa bilis ng aking paglilinang. Habang nag-iisip si Zhao Fang, mas maraming dahilan ang nakikita niya. Bukod doon, kahit na ang First Elder, bilang isang panlabas na disipulo, ay nakita na si Zhao Fang ay may abnormal na lakas ng pag-iisip. Sa mga susunod na araw, ganap na naghanda si Zhao Fang para sa Floating Crest Trial pati na rin sa mga participation spot. May 10 tao lamang ang maaaring pumunta, kaya ang kompetisyon ay magiging napakahigpit at marami ang nasa third sky ng Ascended Realm. Hindi lang si Zhao Fang ang nagsusumikap, ang iba pang mga panloob na disipulo ay nagsusumikap din. Minsan ay dadating si Lin Fan para makipag-spar kay Zhao Fang. Mula nang matapos nila ang nakaraang misyon, ginamit ni Lin Fan ang napakagandang gantimpala para tulungan ang kanyang sarili na maabot ang second sky at madali niyang natalo si Shu Ren ilang araw na ang nakalipas. Kailangang malaman ng isa na si Shu Ren, na nakaabot sa third sky kalahating buwan na ang nakalipas, ay hindi kalaban ni Lin Fan. Ang talento ni Lin Fan ay hindi mataas, ngunit siya ay tulad ni Zhao Fang. Pareho silang may integridad at napakalawak na kapangyarihan sa pakikipaglaban, na nagbigay daan sa kanila upang labanan ang iba na mas mataas ang ranggo kaysa sa kanila.
Nagsimulang magpalitan ng galaw sina Zhao Feng at Lin Fan sa kanilang mga courtyard. Backwave Sword. Hinawakan ni Lin Fan ang isang simpleng makalumang espada at inihampas ito na parang tumatawa sa mga alon ng tubig. High tier mortal skill, hindi ako makapaniwala na natutunan mo ito ng napakabilis. Bahagyang tumawa si Zhao Feng at ginamit niya ang kanyang lightning wind palm na nagpa-address kay Lin Fan. Ang huli ay hindi lamang nagkaroon ng high tier mortal sword skill, mayroon din siyang low-grade mortal weapon at kailangan ni Zhao Feng ng 70% ng kanyang lakas upang talunin si Lin Fan sa 20 o higit pang mga galaw. Kailangang malaman ng isa na ang ibang mga cultivator sa Second Sky ng Ascended Realm ay hindi tatagal ng ilang galaw, kahit na ginamit lang ni Zhao Feng ang 70% ng kanyang lakas. Salamat, Brother Zhao sa pagbibigay sa akin ng kasanayang ito sa espada. Ngunit kahit na ganoon ay hindi pa rin ako ang iyong kapareha. Si Lin Fan ay nagpapasalamat at bahagyang mapait sa parehong oras. Kahit na nakatanggap siya ng maraming primal crystal na bato at mga kontribusyon na puntos, hindi pa rin sapat ang mga ito para sa isang high tier na mortal na kasanayan. Naisip ni Zhao Feng na mapagkakatiwalaan si Lin Fan, kaya ibinigay niya ang Bakosh Sword Manual na nakuha niya mula sa Hollow Building at walang sino man ang maghahinala dahil sa napakalaking reward na natanggap nila. Zhao Feng, ang iyong lakas ay malapit sa Fourth Sky ng Ascended Realm at tiyak na walang problema sa pagkuha mo ng pwesto. Pero bakit hindi ka bumili ng sandata para tumaas ang iyong lakas? Iminungkahi ni Lin Fan. Sandata. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng, dahil ang kanyang Golden Stairs bow ay hindi na bagay para sa kanya. At ang Floating Crest Trial ay paparating na, kaya dapat siyang kumuha ng sandata upang mapataas ang kanyang kabuoang lakas. Habang nag-iisip hanggang dito, naglakad si Zhao Feng patungo sa Clan Mission Division. Sa Clan Mission Division, nakita ni Zhao Feng si Vice Head Zhang at agad na sinabi sa kanya ang kanyang layunin. Maaari kitang bigyan ng 20% diskwento dito. Tumawa ang matandang Zhang. 20% diskwento. Naging linya ang mga mata ni Zhao Feng dahil sa kanyang ngiti, 20% diskwento ay hindi makukuha ng sinuman. Hindi nagtagal, inakay ng matandang Zhang si Zhao Feng sa bulwagan ng mga armas. Ang mga panday ay lahat ay nagtrabaho sa Clan Mission Division at may ilang mga zone para sa pagpapalitan. Ang mga linya ng mga armas ng lahat ng iba't ibang uri. Maliwanag, may kantab, matalas. Pinalabo nila ang mga mata ni Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 160. Luo Haobao. Ang mga sandata ay parang alahas na nakadisplay sa bawat sulok ng silid. Ang sinumang alagad na makakita nito ay masasabik, ngunit ang mga presyo ng mga armas na ito ay hindi mura. Anuman sa mga ito ay nagkakahalaga ng libu-libong substandard na primal crystal stone at ang mga ito ay low-grade mortal weapons. Kung ito ay isang middle-grade mortal na sandata, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 substandard na primal crystal na mga bato. Dahil sa relasyon sa matandang si Zhang, dinala si Zhao Feng sa isang storage room at sa loob ng silid na ito, ang bawat item ay kahit isang low-grade mortal na armas, ngunit sila ang pinakamahusay. Black Wind Sword. Pinapataas ang lakas ng True Force ng 20%, bilis ng 3% at nagpapadala ng itim na hangin na nagpapataas ng aura ng espada. Mababang uri ng mortal na sandata. 6,600 substandard na primal crystal na mga bato. Flowing Feather Saber. Banayad na parang balahibo, ngunit pumuputol sa metal na parang putik. Pinapataas ang bilis ng True Force ng 30% at ang lakas ng Sword Strike ng 30%. Mababang uri ng mortal na sandata. 5,500 substandard na primal crystal na mga bato. Scorching Red Saber. Ginawa gamit ang flaming red na kristal at pinapataas ang lakas ng pag-atake ng elemento ng apoy. 40% higit pang pinsala kapag ginamit sa isang kasanayan sa sunog. 5,500 substandard na primal na kristal na mga bato. Sinulyapan ni Zhao Feng ang mahalagang mababang grade mortal na armas at nalaman niyang medyo mas mataas ang presyo, ngunit maganda ang epekto. Ang Black Wind Sword ay lalo na. Mayroon itong 3% ngunit doble ito sa presyo ng mas murang mababang uri ng mortal na armas.
Ang mga materyales, gastos at kapangyarihan ng mga item na ito ay higit sa iba na may parehong grado. Siyempre, mas mahal din ang presyo. Bahagyang ngumiti ang matandang si Zhang. Ang 20% diskwento na ipinangako niya kay Zhao Feng ay isang napakalaking diskwento na hindi man lang makukuha ng mga core disciples. Ang mga matatanda lamang ang magkakaroon ng ganoong pagtrato. Tumanggo si Zhao Feng at pinagmasdan niya ang iba't ibang uri ng sandata. Mga espada, sable, latigo, palakol, busog, guantes. Ano man ang gusto ng isa, naroon iyon. Sa gitna ng mga armas, ang sable at espada ay nakakuha ng mas malaking mayorya dahil sila ang hari at emperador ng mga armas at madaling matutunan. Ngunit sa kasamaang palad, ang dalawang sandata na ito ay hindi ang kanyang kakayahan. Para sa kanya, mas maganda ang mga busog. Tiningnan ni Zhao Feng ang mga busog at nalaman niyang hindi marami, marahil dahil hindi sila sikat. Heavenly Eagle Bow. Range, 2 milya. Maaaring tumaas ang paningin ng isang tao ng 1 milya at tumagos sa 4 na layer ng armor pati na rin ang true force ng isang cultivator sa 4th sky ng Ascended Realm. Presyo, 3,600 substandard primal crystal stones. Pinulot ni Zhao Feng ang bow na ito at nalaman niyang hindi ito masama. Ang busog ay may hanay sa ibabaw nito na nagpapahintulot sa paggamit upang mapataas ang kanyang paningin ng 1 milya. Ngunit wala itong epekto kay Zhao Feng dahil nakakakita na siya ng 100 milyang tuwid. Ancient Iron Bow. Malakas na lakas ng pagsabog at nagagawa nitong tumagos sa 4 na layer ng armor. Nangangailangan ng malakas na lakas ng braso at paningin. Ang mga busog na ito ay bahagyang mas mura, humigit kumulang 2,900 substandard na primal crystal na mga bato. Tumingin si Zhao Feng sa paligid at napagtanto niya na mas mura pa ang iba pang mga busog. Ang mga busog ay kung tutusin, hindi ginagamit ng maraming tao. Ang ilan sa mga ito ay maaaring hindi maibenta kahit na sa loob ng ilang taon. Sabi ng matandang Zhang. Naisip ni Zhao Feng na ito ay mabuti para sa kanya, ngunit pagkatapos ay naisip niya ang tungkol sa mga palaso. Ang huli ay isang gamit lang, na magagastos ng malaki sa paglipas ng panahon. Mayroon akong 20,000 substandard na primal crystal stones, na higit pa sa sapat para makabili ng low-grade mortal na armas. Nag-isip si Zhao Feng at itinoon ang kanyang focus sa middle-grade mortal weapons. Middle-grade mortal weapons ay isang buong klase na mas mataas ngunit ang presyo ay masyadong. Halimbawa sa bulwagan, ang isang espada ay 40 hanggang 50,000 substandard na primal crystal na mga bato, ngunit narito ito ay may mahigit 70,000. Nakita ni Zhao Feng ang isang espada na nagdoble sa lakas ng true force ng isang tao na nasa 4th sky, ibig sabihin ay mas malakas pa ang true force ng user kaysa sa mga cultivator sa 5th sky. Sa ganoong mga armas, hindi mahirap pumatay sa mga kalaban na mas mataas ang ranggo kaysa sa sarili. Luo Hao Bao. Maaaring maabot ang tunog ng tunog at bumaril sa hindi bababa sa 3 layer ng armor. Sa pinakamaganda, maaari itong mag-on-a-shot na cultivator sa 5th sky. Kapag ginamit sa Luo Hao arrows, dumb-oble ang pinsala at maaari itong may lock sa kalaban. Makalampas man ito, susundan pa rin ng palaso ang kalaban saglit. Ang bow mismo ay isang peak middle grade mortal weapon, ngunit kasama ng kanyang Luo Hao arrows, ito ay nagiging isang high-grade mortal weapon. Presyo ng bow. 80,000 substandard na primal na kristal na mga bato. Buong set. 150,000 substandard primal crystal stones. Agad na napako ang tingin ni Zhao Feng sa busog na ito nang makita niya ito. Masyadong malakas ang busog na ito. Ang bilis at opensa nito ay parehong umabot sa limitasyon. Hindi nakakagulat na ito ay isang middle-grade mortal na sandata, ang mga katangian nito ay hindi maisip. Ibinaba ni Zhao Feng ang malalim na berde at pulang kakaibang maliit na busog na ito at naramdaman niya na ang material ay lubhang kakaiba. Ang laki ng bow ay mas maliit kaysa sa normal na mga bow, mas malaki lang ng bahagya kaysa sa isang crossbow. Ang bilis ng pag-atake ay maaaring umabot sa bilis ng tunog at maaari nitong agad na patayin ang mga cultivator ng 5th sky sa pinakamagaling nito. Sa pamamagitan ng mga Luo Hao arrow nito, doble ang lahat ng katangian at maaari pa nilang sundan ang kaaway sa maikling distansya kung makaligtaan sila.
Bumulong si Zhao Feng at agad siyang nahulog sa bow na ito, ngunit ang presyo ng bow at arrow ay masyadong mahal. 150,000 substandard primal crystal stones. Masyadong mahal. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Gusto mo ba ng luhuo bow? Tumawa ang matandang Zhang. Sobrang mahal lang at nakayuko. Kung ito ay isa pang armas, ito ay nagkakahalaga ng mahigit 20,000. Umiling si Zhao Feng. Ayon sa mga panuntunan ng clan, maaari kang makakuha ng 50% diskwento kung gumastos ka ng 50,000 kontribusyon na puntos. Binibigyan din kita ng 20% kaya ang final price ay 30% lang ng 150,000. Ngumiti si Vice Head Zhang. 30%. Gumagalaw ang puso ni Zhao Feng. Sa ganitong paraan, ang huling presyo ay magiging 45,000 substandard primal crystal stones at ang bow lamang ay 24,000 substandard primal crystal stones. Ang busog at palaso ay dapat ibenta ng sabay-sabay, ngunit kung gusto mong bilhin lamang ang busog, ang mga palaso ay dapat bilhin sa loob ng 3 taon. Siya ang guro sa pangalan ni Zhao Feng kung tutuusin. Naisip ito ng huli at kahit na wala siyang luohaw arrows, magagamit lang niya ang busog hanggang sa 30% ng pinakamataas na potensyal nito. Ito ay dahil ang isang middle grade na spiritual na sandata ay nangangailangan ng gumagamit na nasa 5th sky upang ganap na magamit ang kapangyarihan nito. Ngunit kahit na ang bow ay nagkakahalaga ng 30% ng orihinal nitong presyo, iyon ay 24,000 substandard na primal crystal na mga bato, si Zhao Feng ay mayroon lamang 20,000 o higit pa sa kanya. Guro, bakit hindi muna ako umutang ng 4,000? Pagkatapos kong makapasok sa Floating Crest Palace at makakuha ng ilang kasanayan o armas, babayaran ko ito. Iminungkahi ni Zhao Feng. Sige. Nakita ng matandang Zhang kung ano ang kaya ni Zhao Feng pabalik sa Scarlet Moon Demonic Cave at alam niyang may lakas ang huli na pumasok sa trial. Kailangan kitang bigyan ng babala. Bagamat maraming kayamanan sa Floating Crest Palace, sa tingin mo ba ay nasa lupa silang lahat at naghihintay na kunin mo ang mga ito? Kakaunti lang ang mga tao ang nakakuha ng isang bagay. Sa nakalipas na 100 taon, tanging ang Haiyon Master lamang ang nakakuha ng isang bagay na malaki. Ngunit kahit noon pa man, nakatanggap lang si Elder Yon ng 2 elite na mortal na armas at iyon ang pinakamagandang marka sa nakalipas na 100 taon. Paalala ni Vice Head Zhang sa kanya. Hindi man lang siya nag-alala tungkol sa 4,000 na utang ni Zhao Feng dahil ang huli ay gumagawa ng tableta at hindi mahirap para sa kanya na kumita ng ganito kalaki. Salamat guro. Ibinaba ni Zhao Feng ang luohaw bow at ang kanyang puso ay mainit. Ang 2 Vice Head lang ang nag-aalaga sa kanya sa clan. Shu. Qiu. 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 3 maitim na pulang arrow ang biglang dumikit sa luohaw bow na parang may sarili itong kamalayan. Natigilan si Zhao Feng, mayroon ba talaga itong sariling kamalayan? Ang ginawa lang niya noon ay ilagay ang kaunti ng kanyang true force sa busog at dumating na ang mga arrow. Ang busog at palaso ay parang mag-ina. Kahit ilang milya ang layo, ang mga arrow ng luohaw ay maaaring bumalik sa busog. Kadalasan, ang mga high-grade mortal na armas at mas mataas lang ang makakagawa nito. Paliwanag ni Vice Head Zhang. Sa susunod, tiyak na dadalhin ko ang mga palaso. Napaisip si Zhao Feng. Sa ngayon, bow lang ang kaya niyang tanggapin. Pagkatapos gumastos ng isa pang 200 substandard na primal crystal na mga bato, bumili si Zhao Feng ng isang batch ng mga dekalidad na arrow, pagkatapos ay umalis siya sa Clan Mission Division. Habang nasa daan, narinig ni Zhao Feng ang tunog ng pagpalakpak at pakikipaglaban. May humamon sa isang pangunahing disipulo. 2 taon na itong hindi nangyari. Ang challenger ay si Quan Chen, naabot niya ang 4th sky kalahating buwan na ang nakalipas at mayroon siyang mga kwalifikasyon para gawin iyon. Sa entablado, 2 disciples ng 4th sky ang nagklahing ng husto at isa sa kanila ay si Quan Chen. Nang dumating si Zhao Feng, natapos na ang labanan. Bahagyang lumilipad na knife. Ikinaway ni Quan Chen ang kanyang mga braso at agad na lumitaw ang 3 hanggang 4 na ilaw na pilak, na lumikha ng ilang madugong sugat sa core disciple. Noong nakalaban ni Quan Chen si Zhao Feng dati, isang blade ng partial moon lang ang kaya ni Quan Chen at ang partial moon flying knife na ito ay maaaring bumaril ng 4 hanggang 5 sa isang pagkakataon.
Suko na ako. Nagpakawala ng mahabang hininga ang pangunahing disipulo. Hindi ako makapaniwala na sinanay ni Brother Quan ang dalawang high-tier mortal na kasanayan ng sabay-sabay at sinanay ang Chilling Moon Manual hanggang sa ika-4 na antas. Ang Chilling Moon Manual ay kapareho ng tier ng Heavenly Wind God Technique ni Zhao Feng at ang huli ay nagsanay ng Heavenly Wind God Technique sa ika-4 na antas din, kapareho ni Quan Chen. Ngunit ang huli ay may mas mataas na paglilinang, kaya't iba ang kapangyarihan ng dalawa. Malaki ang pagbuti ni Quan Chen at hindi bababa sa 2 beses na mas malakas siya kaysa sa Scarlet Moon Demonic Cave. Napaisip si Zhao Feng. Matapos manalo si Chen Chen, siya ay nakalista bilang isa sa 10 core na disipulo at 2 sa 10 core na disipulo ay mga disipulo ng Haiyun Master. Narinig ko na si Brother Quan Chen ay naghahanda para lumahok sa Floating Crest Trial. Ang pagiging core disciple ay nangangahulugan na maaari siyang makakuha ng pwesto kaagad. Ang ilan sa mga panloob na disipulo ay naiinggit at nag-aalala sa parehong oras. Core disciple. Nakikilahok din ba si Quan Chen? Tumaas ang kilay ni Zhao Feng habang may malamig na liwanag na kumislap sa kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, 10 araw na ang lumipas at may 10 araw pa bago ang Floating Crest Trial. Bukod sa mga pangunahing disipulo, ang lahat ay kailangang makipaglaban para sa isang lugar upang makapasok. May 3 core disciples ang lumahok sa oras na ito, kaya sa totoo lang 7 lugar lang ang maaaring ipaglaban.